So yun, sa magandang araw sa inyong lahat mga paps, no? Ayan, bali may tanggap tayo ngayon. Saksak ko muna. Ito isang Samsung 55 inches, no? Smart TV na po to. Ayan, labas yung logo ng Smart TV. Medyo malaki siya kasi nasa mga 55 inches. Ayan. Pansin nyo, lumalabas naman. Tapos, biglang mawawala po yung kanyang display din. Balik, blank screen naman siya. Patay yung backlight. Tapos mag-start up naman siya ulit dito. Ayan. Pag start up niya, labas ulit yung kanyang smart logo. Then, yun na. Balik itim na naman. Protect siya. Mabiblink na naman yung kanyang standby dito. Tayo natin. Yun, labas ulit yun. Saglit lang. Medyo mabilis yung kanyang, ayan mabiblink yung kanyang standby. Ayan. Tapos, mag-o na naman. Tapos, parang may mga fine lines dun sa bandang taas. Ayan, so, wait lang at titingnan natin ulit. Ito lang po yung kanyang sequence, no? Logo, then patay, then logo ulit. Ayan. Then, patay. Ayun, so, buksan lang muna natin. Siguro, mga next week na lang natin to bubuksan, no? Kasi, medyo may ano pa tayo may ginagawa pa kasi tayo dun sa may table natin. Kaya, next week na lang natin to babanatan, no? So, ito, nabuksan na po natin siya, no? Ayan, medyo mahirap po kasi yung pagbukas nito. Ayan kasi yung lock niya, scrollless po type po siya. Pari string lock lang po yung gamit ng unit na to. Ayan medyo mahirap siya. Pero pag alam mo naman kung yung diskarte is makukuha mo siya, mabubuksan mo. At saka napakanipis kasi yung unit na to is frameless siya. Ayan dito, frameless. Ayan, nakaangat na yung kanyang panel. Kita ba? So, ito po yung kanyang main board, then power supply. Tsaka ito yung kanyang speaker. Kinuha na rin natin yung speaker. Yan, dito banda, tinanggal natin kasi nag-isolate tayo, no? At sa nakuha natin problema, pag mga ganitong design kasi, isang LVDS cable lang, papuntang panel natin. Tapos, dito na lang yung, gamit na lang ng flex para may-separate yung left and right side ng ating panel. So, pag ganitong mga design, dito na side lang yung pwede mo i-isolate. So, kung dito, sa may side na to, yung problema is cutting method po yung kailangan dito, no? Pero kung dito yung problema, pwede mo siya i-block by tape. So ito ngayon, isolate natin siya. So tinanggal natin tong kanyang yung ribbon na papasok sa may right side natin. Kasi nakatalikod yung unit natin So nung matanggal natin to, ganun pa rin yung problema. Pero nakita natin na nagkakaroon na siya ng vertical bar lines yung side sa may left side natin. So ibig sabihin yan, sa may left side yung problema, okay yung sa may left side yung problema, tapos okay yung sa may right natin. So yung ginawa ko, nagtry ako na ito. Bali na-isulit natin ito. Ayan, kita nyo ba yan? Yung logo na yan ay may label dyan. LC1 at saka LC2. So ito siya, kuha tayo ng pagtutok. Tapos zoom in natin. Yan Galing siya dito. Galing dun sa may mainboard natin yung kanyang level shifter Ayan. Tapos dadaan ng flex. Papasok dito. Papunta dito sa may side na to, tapos papunta doon sa may right side natin doon kabila. Then ito galing to, chinik natin galing dito. Ito yung LC1 natin saka LC2. So bago siya papasok sa may panel natin, sa may cop natin, itong dalawang linya to. Ito yung LC1, LC2 natin. Bago siya papasok diyan, dadaan muna siya ng resistor na may number na 821. Bali nahang na natin yan 821 yung number. Ayan. Umuga naman yung kamay natin. Medyo mabigat kasi yung cellphone natin Yan. So nakahang na yan. Ito yung connection niya. Nakahang na yung LC1, LC2 natin na papasok sa may left side natin. So ito yung resulta niya. Balik na tayo. Yan. Saksak Dito tayo sa may mirror. Medyo malaki po siya, nasa 55 inches. Sa labas po yung logo ng Smart. Tapos, naka-display na rin siya. Ayun Kita nyo yung display niya. Normal na po yung kanyang display. Ayan May konting fine lines pero konting-kunti lang. At meron tayo nakikita isang linya. Ayan may linya. May horizontal line sa may babang side. Tapos ayun, parang may double image po yung linya natin. Or yan ang display. Hindi na mapulo naman tayo. Ayan nagdo-double image po siya. At saka mapoprotect yan kalaunan
So, bali yung nahang natin is LC1, LC2 lang. So, yung gagawin natin ngayon, is try natin na cut natin yung kanya mga natitirang mga signal. So, bali yung CKB1 hanggang CKB8. So, may level naman siya, yun, no? Mula dito, CKB1, CKB2, CKB3, CKB4, 5, 6, 7, and 8. So, dito yan, katabi lang yan ng LC1 at saka LC2. So, yung linya na to, medyo maliit po siya. Ayan, o. 2, 4, 6, 18. 2, 4, 6, 8. So, 8 pins lang yung kakat natin dyan. Try natin. At saka, nahihang na, ano, parang nakat na natin yung LC1 LC2 niyan kasi na-isolate na natin dito sa may resistor niya bago papasok sa mic off natin. So, ito na lang, hindi siya pwedeng i-isolate ng resistor kasi wala naman siyang resistor na dadaanan. Mula sa may panel natin, mula sa may mainboard sa kanyang level shifter, papasok siya dito sa may kung mga bilog-bilog na dyan. Tapos, dadaan siya ng capacitor to ground. Then, didiretso na siya sa mic off natin. Yun o, nagpo-protect na po yung unit natin o. Yun o. Protect na po siya. Yan. Logo, tapos balik sa dating problema. Yan. So, ibig sabihin yan, yung problema nito is yung kanyang clock signal dito sa may side na to. So, ang gagawin natin is puputulin po natin yan. Medyo maliit po yung linya pero gamit lang tayo ng magnetic wire, magnifying glass or magnifying yung gamit natin para makita natin yung linya. Tsaka para maputol natin ng maayos. So, saglit lang at gagawin natin muna yan at hindi natin mapapakita kung paano yung pagputol. Pabalik na lang tayo pag nakat na natin yan, no? Kasi wala po tayong cameraman. So, ito, continue po tayo, no? Yan, no? Bali, nakat na po natin yan. Yung 8 pins na yan. Ito. Kita nyo ba? Yan. Sinabi ko kanina, tayo ng pagtutok. So, ito, ayan, yung dalawang, bali, isang daanan lang ng cutting natin, no? Para makapag-test tayo. And then, kung sigurado na tayo, is lalakyan po natin yan. So, isang daanan lang ng cutting natin yung 8 pins na yan, no? Yung bakas ng cutting natin. Ito po yung kanyang resulta. Yan. So, hindi na po siya nagpo-protect. Hindi na po siya nagdo-double image. Buo na po yung kanyang display. Ayan, buo na po yung kanyang display. Ang problema, meron tayong nakikitang konting problema. Nakakaroon po siya ng fine lines. Karoon po na siya ng fine lines dahil naputol na natin yung mga clock signal na papasok sa my left side natin. Bale, yung gagawin na lang natin dyan, try natin na gumamit ng, pagdudugtungin natin yung kanyang mga clock na papasok sa may cop natin. Tapos, rekta natin sa my ground. Kung di pa rin, siguro susuplayin natin ng voltahe yan. Tsaka yun lang yung mga posibleng paraan natin para makuha natin yung kanyang fine line. So, susubukan lang natin yung paraan na yun. Ito, yung papasok sa mic off natin. Dikit natin sa my ground. Then, laki natin yung pagitan nito. Bali, hindi na siya napoprotect nung makat natin yung mga clock signal na papasok dito, no? Pero nagkakaroon na siya ng fine lines. So, next step natin is, lalaki natin yung pagitan ng cutting natin. Tapos, yung mga clock signal na papasok sa mic off, pagdidikitin natin yan, tapos connecta natin sa my ground. So, continue tayo. Balik lang tayo pag nagawa natin yung mga sinasabi natin. So, ito, continue na po tayo, no? Ayan. Bali, wala pong nagawa yung mga pinagsasabi or mga pamamaraan na pwede natin gawin, no? Bali, ito, na-connecta ko na to. Gumamit ako kanina ng 1K resistor tapos tinap ko sa my ground. So, walang epekto po doon sa kanyang screen. Yung kanyang fine lines, hindi pa rin nawala, no? So, ginawa natin is nag-modify tayo ng supply from 5 hanggang 33 volts. Ayaw talaga mawala yung kanyang fine lines. So, napaisip kung bakit hindi siya nakuha doon sa mga pinagagawa natin. Kasi nga pala, mayroong problema yung kanyang gilid ng kanyang panel, oh. Yan. Kita nyo ba yan? Ayan, oh. Yan, hanggang doon yan sa may kabilang side. Hindi naman siya nakaabot doon sa may dulo. Pero, eto, kung kakapain mo siya, ayan, oh. Sobrang init po na, yun, oh. May init po yung kanyang gilid ng panel. At saka dito, may nakita ko kanina dyan. Yan. May nakita na ako dyan kanina na may parang may nag-spark. So, tinuloy-tuloy ko lang yung kanyang pag-andar. At kung sakali man is bibigay siya. So, wala na tayong magagawa doon. So, yung ginawa ko, pinayaan ko na lang siya na mag-andar. So, yun. Hanggang nawala naman yung kanyang spark.
pero meron na siyang kunting spot or dot dito. Pero kung didiinin mo naman siya, parang mababago yung kanyang kulay. Ayan, oh. Ito yung problema kasi kapag mga ganito frameless, nakaumbok yung kanyang panel eh. Maselan nito, mahirap at madali itong mabasag. Mga ganitong problema. Kung ganitong unit or ganitong design, no? Kung nagpalit ka ng panel nito, medyo mahirap po siya. Kasi dinikit yung kanyang panel sa may frame niya. So, hindi pa naman ako nakapag-try o nakasubok na magbalit ng backlight ng ganito. So, siguro, pag may tanggap na tayo na papalitan ng backlight, siguro hihirapan na tayo dun. Yan, bago experience na naman yun, no? Pero matagal na doon nakaandar, ganun pa rin siya, hindi naman po siya namamatay. So, pare-black na po yung kanyang clock dito, tsaka swapping voltage. Ito lang yung problema, oh, kaya hindi talaga siguro mawala yung kanyang fine lines, kahit ano nang pinagagawa natin dahil dito. May kunting sunog kasi dito na side eh. Ayan. So, hindi na siya nag-protect. Buo na po yung kanyang screen. Ayan. Pwede pa namang panuhuran. So, bali, explain na lang natin sa may-ari. Kung explain natin sa may-ari na ito lang yung kinaya natin, no? Ito lang yung kinaya sa kanyang unit. Pero pwede pa naman siyang panuhuran, no? Ayan. So, bali, test lang natin to ng mga ilang oras or mga ilang oras nga para masubukan natin bago natin ipaalam sa may-ari, no? Ayan. So, hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga nasagang nanood. Make it with us always. And this is your service, Ryan Cositec. See you in our next video. Bye-bye.